Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ating Pangulo ay kasalukuyang binibigyan ng project briefing ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar at National Housing Authority General Manager Joe Bentay. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa groundbreaking ng Syudad Kaunlaran Project Phase 2 dito sa Bacoor City, Cavite. Ngayon po ay nasasaksihan natin ang ating mahal na Pangulo na naglalagay ng newspaper, blueprint ng proyekto at coin sa loob ng time capsule. Ngayon naman po ay kasalukuyang isinasara na ang time capsule at ibababa ito ng ating mahal na Pangulo.
proyektong ito, ating masasaksihan ang pagko-cover up ng ating time capsule. Mga kababayan, isang masigabong palakpakan! Ang proyektong ito ay bahagi ng programang Build Better More o BBM Housing ng pamahalaan. Nakatakdang maging tahanan nito ng 120 pamilyang naapektuhan ng Supreme Court mandamus ruling sa paglilinis ng Manila Bay. Ang proyektong ito ay binubuo ng 2 low-rise buildings na may tigli-5 palapag at 60 units kada gusali. Maraming salamat po, mahal na Pangulo! Sa puntong ito, bibisitahin ng ating mahal na Pangulo ang mga model units sa Buildings 1 and 2 na itinayo sa ilalim ng Phase 1 ng proyekto. Maraming salamat po!
kababayan, ngayon po ay kasalukuyang iniinspeksyon ng ating mahal na Pangulo ang model units sa Buildings 1 at 2. Kasama po ng ating mahal na Pangulo, si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, National Housing Authority General Manager Joe Bentay. At kasama rin po ang iba pang mga opisyal ng ating gobyerno. Ang mga pabahay po ng National Housing Authority dito sa Bacoor City ay sagisag po ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang matagumpay na maisakatuparan ang hangarin ng Build Better More o BBM housing ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin po ng BBM housing o Build Better More housing ang makapagpatayo ng mga sustainable na pabahay para sa ating mga kababayang informal settler families na naninirahan sa danger zones at apektado ng mga government infrastructure projects. Pati na rin po ang mga nasalanta ng kalamidad, indigenous peoples, mga dating rebelde, mga kawani ng pamahalaan at overseas Filipino workers o OFWs. Ang syudad Kaunlaran na kasalukuyang binibisita po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay bunga ng pagtutulungan ng National Housing Authority o NHA at Bacoor City Local Government Unit para sa mga pamilyang naapektuhan ng Supreme Court mandamus sa paglilinis ng Manila Bay.
mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong umupo. At upang pasimulan ang ating programa, ating tawagin ang kagalang-galang na alkalde ng Bacoor City, Mayor Strike Revilla, para sa kanyang pambungad na pananalita. Thank you very much. Masiglang pagbati po sa at makasaysayang araw pong ito sa ating pong lahat, lalo na po siyempre sa panguna po ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakipalakpakan po natin, Mr. President. At siyempre sa ating po mga panauhing pandangal at mga bisitang na nandirito. Siyempre, pinangunahan po ng ating kabitenyo, Senator Ramon Bong Revilla Jr., Senator Francis Tolentino, at siyempre ang mga senador na rin halos ng Bacoor. Siyempre, ang adopted son and daughter ng Bacoor, Senator Cynthia Villar and Senator Mark Villar. At siyempre, sa ating pong dating mayor at napakasipag na kongresista, Congresswoman Lani Mercado Revilla, Congressman Ping Remulla, Congresswoman Aniela Tolentino, at siyempre ang gobernador ng lalawigan ng Cavite, Governor Janvic Remulla. At siyempre po, kapiling din po natin ang nangunguna sa Pabansang Pabahay Program, si Secretary Jose Rizalino Acuzar. At siyempre, ang ating pong mga kasama sa National Housing Authority, Mr. Joventay, GM. Sa ating pong mga kasamang naglilingkod sa pamalaang lungsod ng Bacoor, sa mga barangay officials, sa ating pong mga bisitang nandirito, at sa lahat ng ating pong mga beneficiaries ng Siyudad Kaunlaran Housing Project, mga kaibigan sa media, at iba pa hong nating mga paunahin, magandang umaga sa ating pong lahat. Welcome to the city of Bacoor, the marching band capital of the Philippines. Sa ating pong lungsod na kinilala sa mayamang kasaysayan at kultura at mga pagbabago tungo sa progreso. Taos-puso po ang aming pong nagpapasalamat ang inyong likod sa ngalan po ng pamalaang lungsod ng Bacoor sa ating pong Pangulong BBM para po sa Siyudad Kaunlaran Housing Project dito sa Barangay Molino 2. Na nasa ilalim po ng community-based initiative approach ng National Housing Authority. Buo po ang ating suporta sa adhikain ng national government at ng ating pong mahal na Pangulo na makapagtayo ng 1 milyong low-cost housing units kada taon hanggang 2028. Nakakibat din po ang ating pong layuning makapagbigay ng disente at abot-kayang tirahan para sa ating pong mga Bacooreño. Sa ngayon po ay nasa 120 families na po ang magpakapagsimula sa bago na po nilang tahanan. At hindi po magtatagal ay mapupunan din po ang natitirang sa kabuuan po ng 540 units ng Siyudad Kaunlaran, Phase 2. Kasalukuyan po ay may 31,023 po tayong pamilya sa lungsod nang wala pa pong tirahan. Na nangangarap ng mga katulad na mabibigyan sa araw pong ito. Kaya po, mahal na Pangulo, sa tulong po ninyo ay madagdagan po sana ang housing site dito po sa lungsod. Alinsunod na rin po sa flagship project po nyo na pambansang pabahay para sa Pilipino.
noong pong nakaraang July 23, 2023. At 29, July 29, 2023. Ay naisagawa po ang matagumpay ang plebisito ng lungsod para po sa barangay merging. Ang barangay merging po, ito po ay pagpasanib ng puwersa ng ating pong maliliit na barangay para makapagbigay ng maayos na serbisyo para po sa kanilang nasasakupan. Nakaukit na po ang Bacoor sa kasaysayan bilang kauna-unahang LGU sa lalawigan ng Cavite na nasa katuparan po ang barangay merging. Pangalawa po ito sa buong Pilipinas. Mula sa 73 barangay, ang Bacoor po ngayon ay nahahati sa 47 barangays na po. Hindi po naging madali po ito, pero ipinakita po natin kung gaano kahalaga ang political will. At sa awa po ng ating Panginoon, kaya po ng mga suporta ng ating pamamahal na Bacoreño, nasa katuparan po natin ito. Ito po ay alinsunod din po sa mandato ng ating pong Pangulong BBM na palakasin ang mga barangay para sa kapakanan ng ating pong mga kababayan. Sa ating pong mga bagong lipat na mga residente ng Sinigwalasan na ngayon po ay Sinbanali. Ayan. At sa mga susunod na lilipat po dito sa Siyudad Kaunlaran, alagaan po ninyo ang bago ninyong tahanan na masasabi ninyong talagang inyo na. At muli, sa ngalan po ng pamahalaang lungsod ng Bacoor, maraming salamat sa ating mahal na Pangulong BBM para dito sa Siyudad Kaunlaran at sa mga susunod pang proyektong pabahay para sa mga Bacoreño. Patuloy po tayo magtulungan para sa isang magandang kinabukasan dahil sa Bacoor at home ka dito. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Mayor Revilla. At ngayon po, ating tawagin si National Housing Authority General Manager Joe Bentay para sa kaniyang mensahe. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang umaga at manigong bagong taon sa inyong lahat. Lubos po ang aking kasiyahan dahil kasama po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa groundbreaking kanina at ngayon naman po sa mapagmahagi ng mga housing units dito sa Siyudad Kaunlaran. Ang programang pabahay ng National Housing Authority dito sa Bacoor City, Cavite ay isang hangarin ng ating pamahalaan ilikas ang mga kababayan nating nakatira sa paligid ng Manila Bay. Simula 2018, umabot na po sa mahigit 21,000 ang mga pabahay na naitayo ng NHA sa mga probinsya ng Bataan, Pampanga, Bulacan, Laguna, Rizal, Tarlac at dito po sa Cavite. Ang mga pabahay na ito ay tinitiyak po namin komportable, de kalidad at abot kaya para sa ating mga benepisyaryo. Layunin natin sa NHA na makapagpatayo ng mga sustainable housing projects sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa ikauunlad ng bawat pamilyang Pilipino. Sinusuguro po namin na aming mga pabahay at komunidad na binubuo ay may sapat na suporta mula sa amin sa NHA, iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Kaisa po ang NHA sa programang Build Better More ng ating Pangulo at makaasa kayo na tuloy-tuloy ang inyong pag-unlad sa isang mapayapa at produktibong komunidad. Sa ilalim po ng administrasyon ng ating Pangulong Marcos, makatitiyak po kayo na mas maraming tahanan at komunidad pa ang mabubuo para sa ating mga kababayan. Sa ating 360 po benepisyaryo, congratulations po sa inyong mga bagong bahay at pagyamanin ninyo ito patungo sa isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat.
Maraming salamat po, General Manager Tay. Sa puntong ito, ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pagkakaloob ng Certificates of Eligibility for Unit Award sa ating 10 beneficiaries na kumakatawan sa 660 pamilya. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan ni na Secretary Acuzar, General Manager Tay, Representative Mercado Revilla at Mayor Revilla. Tinatawagan po natin ang ating 10 beneficiaries. Una na po dyan, Mr. and Mrs. Sonny and Cheryl Lagaras. Miss Eva Amak at Mr. Rohel Acol. Mr. Arnold Banhawan. Mr. and Mrs. Rafael and Rowena Madrelijo. Miss Jezebel Galicia. Mr. and Mrs. Gilbert and Carmina Amaro. Mr. and Mrs. John Ross and Geraldine Jimenez. Mr. and Mrs. Rovi and Janet Maldos. Mr. Alan Babia and Miss Aiza Resulta. At Mr. and Mrs. Joselito and Mirna Bedey. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa lahat ng mga nakatanggap ng Certificates of Eligibility for Unit Award. At sa punto pong ito, ating pong tawagin si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Acuzar upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzar, ang anak ng Cavite na ngayon ay nasa Senado, Senator Bong Revilla. Andito rin po ang ating mga ibang butihing senador. Nandito po si Senator Cynthia Villar, si Senator Mark Villar, Francis Tolentino, nandito po lahat. At inaalala nila masyado ang lungsod ng Bacoor. At kaya naman, napakagandang araw ito at nabubuksan na natin ang mga ibang proyekto. The Cavite 2nd District Representative na inyong dating alkalde, Lani Mercado Revilla. Ito yung pagka pinapakilala ko, lahat humihiyaw. At hindi lang babae, ha? Cavite Provincial Governor John Vic Remulla. Paano ba ginagawa? Gusto ko rin yung pagkilala sa akin. Ganda din yung pagbate. Ang ating mayor, kasulukuyang mayor ng Bacoor, Mayor Strike Revilla. Mukhang nagatungan ninyo ng gusto yung ating crowd. Ang NHA General Manager Joe Bentay. Dapat kakantahan natin yan ng happy birthday at malapit na yung birthday niya.
Pero baliktad ang ating NHA administrator, imbis na siyang tumatanggap ng regalo, siyang nagdadala ng regalo. Lahat ng mga benepisyaryo ng pabahay ng gobyerno, mga kasama ko sa pamahalaan, mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Lubos po akong nagagalak na muling maparito sa lalawigan ng Cavite para sa isang na namang halagang proyektong pabahay ng ating pamahalaan. Ngayon lamang ay malugod ko pong binabati ang mga mahigit na 600 benepisyaryong kasama natin para sa sinayaan ang amin na siyam na gusali ng Phase 1 ng Siyudad Kaunlaran Housing Project. Ang Siyudad Kaunlaran Phase 1 ay binubuo ng siyam na low-rise na building, kagaya nitong nakikita natin natapos na may 5 palapag. Aabot sa 540 pamilya ang mabibiyayaan ng mga pabahay na ito. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng NHA, ng local government, ang pamahalaan ng Bacoor, iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ay kasama rin natin. Ito ay upang makapaghatid ng ginhawa para sa mga Caviteñong apektado ng writ of continuing mandamus ng Supreme Court sa paglilinis ng Manila Bay at paglilikas ng mga pamilyang nakatira sa baybayang ito. Bilang agarang tugon, pinabilis po natin ang kanilang relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, de kalidad, komportable at may maayos na pamayanan. Sa katunayan po, tayo ay nagsagawa rin tayo kanina ng groundbreaking para naman doon sa susunod na itatayo na 2 pang gusaling itatayo ng Phase 2 sa Siyudad Kaunlaran. Dagdag ng 120 pamilya ang makikinabang dito. Hinihikayat ko po ang ating mga benepisyaryo na pagtibayin ang pakikipagtulungan sa ating pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kasaganahan sa komunidad ng ating binubuo. Nitong 2023, umabot sa mahigit na 80,000 pabahay ang naitayo ng NHA sa buong bansa. Sa kasalukuyan, ang NHA ay patuloy na nagsisikap na makapaghandog ng pabahay sa mga mas maraming Pilipino pa na nangangailangan ng kanilang titirahan. Isama pa rin natin ang mahigit 700 milyong piso na ipamahagi sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program sa may 150,000 pamilya na naapektuhan ng kalamidad tulad ng sunog, ng baha, lindol at bagyo. Hangarin po ng inyong pamahalaan na panatilihing may sapat na pondo upang mapunan ang pangangailangang pabahay ng nakakarami. Tuloy-tuloy po ang NHA sa pagbuo at pagtutupad ng programang pabahay para sa pamilyang Pilipino. Sa tulong at pakikipag-ugnayan ng DHSUD sa pamumuno ni Secretary Jerry Acusar, ay ito'y tuloy-tuloy at hindi namin titigilan. Tunay nga po na ang ating pagdalo sa mahahalagang okasyon na tulad nito ay sumisimbolo ng aking pangako sa sambayanan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng bagong bahay tungo sa bagong buhay. Itong Siyudad Kaunlaran ay puno ng bagong pag-asa. Hindi lamang para sa mga benepisyaryo, ngunit para sa lahat ng makakakita ng tagumpay ng proyektong ito. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga benepisyaryo na gamitin ang biyayang ito upang mapaunlad ang inyong mga buhay at matiyak ang magandang kinabukasan para sa inyo at para sa mga pamilya ninyo. Sigurado po ako na ang Siyudad Kaunlaran at iba pang mga proyektong pabahay ng pamahalaan ay magiging daan natin tungo sa bagong Pilipinas na karapat-dapat para sa lahat ng ating mga mamamayan. Mabuhay po kayong lahat.
Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Happy New Year po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At hinihiling po namin sa ating mahal na Pangulo na manatili po sa unahan ng entablado para sa ating photo opportunity. Tinatawagan po natin ang mga kinatawan ng NHA beneficiaries. Maari na po kayong umakyat sa entablado. Ang second set naman po natin ay ang mga NHA officials, staff at mga miyembro ng Technical Working Group. Maari na po kayong maghanda sa kanang bahagi po ng ating entablado. Salamat po. Sa ating pong mga NHA officials, staff at mga miyembro ng TWG, maari na po tayong maghanda para sa set 2 ng photo opportunity. Salamat po.